Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Good morning po muli sa ating lahat. Medyo naputol po kasi daw po wala akong sound and kagaya po ng sinasabi ko kanina, we're just finished our worship together sa aming magkakapatid dito sa Italia, sa Ancona, and salamat sa Panginoon sa kanyang presensya, salamat sa kanyang salita, at ang umagang ito ay iaalay muli natin sa ating Panginoon. And sabi ng salita ng Diyos, in Him we live and move and have our being. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Lahat ng ginagawa natin ay bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Sa Kanya tayo nabubuhay, hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga plano, kundi sa plano ng Diyos. At kaya sa umagang ito ay pag-aaralan natin ang salita ng Diyos at pag-aaralan po natin the life of Peter. At alam natin ang buhay ni Peter sa paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay. At tayo po ay pag-aaralan natin kung paano siya ginamit ng Panginoon mula sa kanyang mga denials sa ating Panginoon, and yet siya pa rin ay ginamit ng Panginoon. At good morning po muli sa ating lahat, sa mga kaibigan natin, kapamilya, kung nasaan man kayo, ay pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. At tayo po ay dadako sa Book of Luke chapter 22 verses 31 to 34. At babasahin ko na po ang salita ng Diyos at tayo po ay magsalo-salo, tayo po ay magsama-sama. And sabi po dito sa chapter 22 ng Luke 31 to 34, and the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you, ligligin as wheat, and but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. And then verse 33, but he said to him, Lord, I am ready to go with you. Ang tapang po ni Peter. Ito po yung ugali ni Pedro. Masyado siyang minsan reckless, madali siyang magsalita. Minsan hindi niya alam ang sinasabi niya totally, but in yet ito ang respond ng ating kapatid na si Apostle Peter. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, but in prison into death. And verse 34, ang sabi ng Panginoon, then he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny me 3 times that you know me. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyong salita na aming pag-aaralan, O Diyos Ama. Pagpalain mo Panginoon, O Diyos Ama, ang bawat salita na lalabas sa aking bibig Panginoon, at kinasihan mo na ito Panginoon. And I believe, Lord God, ang iyong Santong Espiritu ay nasa akin at nasa aming lahat Panginoon, O God. Ibig sa lahat ng mga nakikinig, Lord God, hayaan mo Panginoon, O God, na ang substansya at ang nutrient ng iyong salita Panginoon, O Diyos Ama, ay maranasan namin sa umagang ito Panginoon. Ipaliwanag mo Panginoon, ipakita mo sa inyo, mga anak Panginoon, hindi lang sa akin, O Diyos Ama, ang iyong mga plano sa aming mga buhay Panginoon, that our life is a set up, Lord God. Pag-aaralan namin Panginoon, ang buhay namin tunay Panginoon, nakaprograma na mula sa langit Panginoon. Bago pa kami likhain, O Diyos Ama, ay nakaprograma na Panginoon, O God. Kailangan lang namin makita ito Panginoon, O God, sa magitan na aming mga buhay pang araw-araw Panginoon, as you develop your plans sa aming mga buhay, even right now, O God. Patuloy na pagliwanagin mo, enlighten our hearts, enlighten our minds, O God, as we study your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. And so, tayo po ay mag-aaral na sa umagang ito, at pinangamagatan ko po ang ating pag-aaral, that your life is a setup. Kumbaga, ang buhay po natin nakaset up na mula sa langit. At ito ay nakita ko sa buhay ni Peter, sa buhay ni David, at sa buhay ni Jeremiah, sa buhay ng mga Israel. At sabi ng salita ng Diyos ay Psalms 139 verses 14 to 17. Ang sabi rin po rito, sabi ni David, I praise you for I am fearfully and wonderfully made.
Marvelous are your works, and I know this very well. Alam na alam ni David ni King David na siya ay nilikha ng Diyos, and marvelous are your works. My frame was not hidden from you when I was made in secret, when I was woven together in the depths of the earth. Bago pa siya, sabi pa nga dito, your eyes saw my unformed body. Bago pa likhain si King David, si David, or tayo man, bago pa tayo likhain, kilala na ng Diyos tayo, alam na ng Diyos, nakaplano na hanggang sa matapos ang buhay natin. Kumbaga, tayo na lang ang may problema kung i-embrace natin yung plano ng Diyos o hindi. Kung tayo ay magsasarili ng buhay, kakaliwa tayo or kakanan. Pero ang Diyos, may design na sa bawat isa sa atin. That our life is at set up. Amen. Mga babae ng Diyos, mga lalaki ng Diyos, bata ka man or matanda ka man, your life is a setup, sabi ng Panginoon. And sabi dito, all my days were written in your book and ordained for me before the one of them came to be. Bago pa mangyari, kita na ng Diyos, alam na ng Diyos. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is their sum. Hallelujah. Your life is not a coincidence. Hindi ka aksidente. Your life is programmed already by God. Kaya tayo lahat ay nilikha ng Diyos with intentionality. May intention ng Diyos kung bakit tayo na dyan, kung bakit ako'y narito, bakit ang bawat isa sa atin ay nabubuhay, bakit ka na dyan sa Pilipinas, bakit ka dyan nasa Italia, bakit ka dyan, kung nasan man tayo, nasa Asia, tayo ay nilikha ng Diyos for a purpose. Marahil ikaw ay nadyan ngayon, pero there will be time na ililipat ka ng Diyos, or there will be time na magbabago ang sitwasyon ng buhay mo, because God has ordained His plan for you and for me already. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang sabi din ng Jeremiah 29:11, ang sabi rito ay, for I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Kumbaga, meron na tayong future sa ating Panginoon. For I know the plan I have for you. Kumbaga, may plano na ang Diyos sa ating mga buhay. That our life really is a set up already. Naihanda na ng Diyos ang ating mga buhay. Ngayon po, mahal, pakinig ko ang tubig. Sa atin po, pag-uusapan natin ang buhay ni Peter, at kilala natin si Peter sa kanyang he is famous in what he did sa Panginoon. At makikita natin, malimit natin marinig na Peter denied the Lord 3 times, and then he is a reckless man. Madali siya magsalita, madali siya magdesisyon, and saglit lang po. Hallelujah. Madali siyang magsalita, madali siyang magdesisyon, and yet, makikita po natin, he is still the one who is mightily used by God. Tayo po ay malimit tayo na, kumbaga tayo as a nature, madali tayong mag-criticize ng mga tao. Madali tayong magsalita ng mga negative sa mga tao. Peter denied 3 times the Lord. And then he is a reckless man, pero in yet makikita po natin na siya pa rin, he is the primary character na ginamit ng Panginoon in the book of Acts. After na siya ay napuspos ng Santong Espiritu. At then makikita natin ang buhay ni Peter na tayo man ay mga nagkukulang din sa Panginoon. And yet makikita natin na ang Panginoon may kayang gawin sa ating mga buhay kung paano niya ginamit si Apostle Peter. At makikita po natin ay si Peter, binanggit nga ng Panginoon, upon this rock I will build my church. Upon you, Peter, I will build my church. And bago po natin makita sa kanyang buhay, bago natin makita ang paggamit ng Panginoon, makikita po natin may mga transition period na naranasan si Peter. May mga tinatawag tayo na bukod sa transition, mayroong proseso. May process ang Panginoon sa buhay ni Peter. At makikita po natin yan na kumbaga ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay mayroong deal na ginawa na with Satan. Hinayaan
ni Jesus Christ, hinayaan ng Panginoon na siya muna ay, kumbaga ay i-try by fire. And sabi nga dito sa Luke 22 verse 31, and the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you. Hiningi ka sa akin ni Satan. Hiningi ka sa akin. Sometimes tayo ay merong usapan pala ang Diyos at si Satan like Job. Kumbaga ay salamat sa Panginoon na bago tayo galawin ni Satan, Satan cannot touch us, touch every one of us without God's permission. Glory to God. At kita ng Panginoon kung ano hanggang saan tayo, hanggang sa yung sukat ng ating faith, sukat ng ating character, at huhubugin tayo ng Panginoon. Bago tayo gamitin ng Panginoon, ay lulutuin muna tayo. Allow me to say na lulutuin muna tayo ng Diyos. Kasi minsan, kalimitan ang ating puso at ating isipan is like a half-cooked na pagkain. Minsan half-cooked yung sinasabi natin, half-cooked yung nararamdaman natin. Akala natin yun na talaga. Lord, I will be with you in prison and in death. Tayo ay matatapang minsan sa Panginoon. Pero ang totoo, hindi luto, half-cooked. Sabi nga ng salita na yun, even Abraham is a cake not torn. Luto yung kalahati, pero si Abraham ay cake na hindi nabaligtad. Para din tayong ganun minsan, na tayo ay isang cake na hindi luto yung kalahati, pero hilaw yung kalahati. So ganun din ang makikita natin sa buhay ni Apostle Peter. And glory to God at tayo muna bago tayo ay gamitin na mightily ng Panginoon at may tiwala ang Diyos sa atin, pero lulutuin muna tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Isaiah 48 verse 10, See, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Hallelujah! Mabigat po, pero salamat sa Panginoon. This is the transition and the process of God bago tayo pagkatiwalaan ng Diyos. Kasi kailangan munang linisin yung mga latak ng ating mga puso, latak ng ating mga isipan. Sometimes matatapang tayo, pero when it comes to trials, to sufferings, to tragedies of life, doon pa lang natin makikita kung ano ba talaga yung sinasabi natin sa Panginoon, na matatapang tayo pero hindi pala tayo ganon. And so makikita po natin, bago tayo gamitin mightily ng Panginoon, bago tayo makita natin yung setup ng Panginoon in the future na gagawin ng Panginoon, makikita po natin ang ilang bagay muna. May diba akong bagay na isi-share sa inyo about sa buhay ni Peter, and glory to God. Tayo ay mag-aaral ng, bagaman sabi ko kanina dito ay mayroon tayong tinatawag na tayo ay ilulutuin ng Panginoon, at totoo yun. Lahat tayo, I believe, ay niluluto ng Panginoon. At I believe hanggang tayo nabubuhay dito, hanggang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, patuloy at patuloy na niluluto ng Diyos ang puso natin, ang mga karakter natin, ang mga attitude natin, ang mga isipan natin, na akala natin ganun, pero lulutuin pa rin yun ng Diyos. May babaguhin pa rin ng Diyos dyan. And so, bago natin makita ang paggamit na malaki ng Panginoon sa buhay ni Peter, ito po ay makikita natin sa verse 31, na ang una natin makikita, bago natin maranasan ang dakilang plano ng Diyos, number one, we have an enemy. Sabi po rito sa verse 31, Satan is our enemy. Satan is the accuser of his brethren, of tayong lahat. Satan is the accuser. We need to fight our enemy. We have an enemy to fight. Ang sabi ng 1 Peter 5:8 din po, sabi rito ay, Be sober-minded and alert. Your adversary, the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. Ang sabi po ng ibang version ay, Be watchful. Kailangan po natin maging tayo ay mapagmasid sa ating mga buhay. Sapagkat Satan is like a roaring lion. He came to kill, to steal, and to destroy. Sapagkat kita ni Satan, our capacity, our potential, our future. Pero si Satan gagawin ang lahat para hindi mangyari ang dakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay. At kailangan po natin makita yon
na tayo ay may mga enemy, kung hindi tayo magiging maingat sa ating mga buhay, pwede po ang plano ng Diyos ay hindi mangyari sa ating mga buhay. Sabi ko nga po sa kanina, kailangan po pa rin natin i-embrace ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Bago tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang puso, ng kanyang ministry, ng kanyang dakilang plano sa ating mga buhay, first, He will put our love and our faith. Kung talagang mahal ba talaga natin ang Panginoon, like Peter, into trials, into sufferings, and then kahit para bagang andali natin sabihin na I will come to you, Lord, in prison and of death. I love you, Jesus. You know it. Pero ang totoo, hindi natin talaga alam. And that's why makikita natin si Peter denied 3 times. And salamat sa Panginoon at may kahabagan ang Diyos sa ating mga buhay. Even sa buhay ni Apostle Paul. Ang plano ng Diyos ay malaki sa kanyang buhay, pero bago magkaroon ng kalubusan ang plano ng Diyos kay Apostle Paul, para si Apostle Paul ay hindi magmalaki sa kanyang sarili, ay sabi din sa salita ng Diyos, 2 Corinthians 12:7-10, mayroong pinirmit ang Panginoon na mangyari kay Apostle Paul, yung famous na the thorn in the flesh. Ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 12:7-10, because of the greatness of the visions and revelations na ibinibigay ng Panginoon kay Apostol Pablo, ay sabi ng Panginoon dito ay verse 7 na lang po hanggang 10, actually verses 1 yun, the context. Pero sabi dito sa verse 7, or because of this surpassing great revelations, there is a great revelation na ibinigay ng Panginoon kay Apostle Paul. So to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh. Hindi man natin malaman kung ano talaga yun, but it is something na ito ay mabigat kay Apostol Pablo. A messenger of Satan to torment me. Tinorment siya. 3 times I pleaded with the Lord to take it away 3 times. Ito ay mabigat, kaya Apostle Paul asked the Lord 3 times to be taken away these sufferings or this thorn in the flesh. But he said to me, my grace is sufficient for you. I am cooking you. Niluluto kita, Pablo. Niluluto kita, Peter. Niluluto kita, money, for this affliction, for this trial, for this fire. Kung sino man kayo nanonood, niluluto tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, for my grace is sufficient for you, to sustain you, to handle you, for my power is perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly in weaknesses, so that the power of God may rest on me. Huwag nating i-reject, huwag nating i-rebuke ang minsan mga trials, mga sufferings of life, mga tragedies of life. It is a plan by God. It is a set up by God through Satan na ginagamit para tayo ay lutuin, para tayo yung mga pride natin, yung mga kayabangan natin, yung ating mga sometimes akala natin ay we are faithful, but in reality we are unfaithful to God. And so, kailangan munang matanggal ng Diyos yun, para hindi, pag tayo ay ginagamit ng Panginoon, siya ang mapapansin, hindi yung sarili natin, hindi yung pride natin. Kaya si Apostle Paul nagpasalamat na, therefore I will boast all the more gladly in my weakness, so that the power of Christ may rest on me. That is why, for the sake of Christ, I delight in weakness and insult and hardship and persecution and difficulties. For when I am weak, then I am strong. Sino kaya makakapagsabi sa atin? And then, na sinabi ni Apostle Paul, nasabi niya, for the sake of Christ, I delight in weakness. I delight in insult. I delight in hardship. Sino kaya sa atin natutuwa? Kapag tayo ay hindi na nagrereklamo sa Panginoon in times of hardship, persecutions, trials, wow, hallelujah, glory to God, malaki na ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Malaki na ang investment ng Panginoon sa iyong buhay. Pwede na tayong pagkatiwalaan ng Diyos. Bagaman tayo ay si Satan nandyan, tayo ay, he came, he wants to destroy us, but the Lord is with us. Mamaya pupuntahan natin sa pangalawa. Ang sabi muna sa Psalms
37, 23, and 24, that the steps of a good man are ordered by the Lord, sabi dito, and who takes delight in his journey, though he falls, and sometimes, totoo naman na, sometimes we fall. Bumabagsak tayo like Peter. Minsan tayo nagkakamali, nagkukulang sa kakasala sa Panginoon, and then, sabi dito ay, though he fall, he will not be overwhelmed, for the Lord is holding his hand. Tutulungan tayo ng Panginoon kahit tayo magkulang sa Panginoon. It is a setup by God. Ipapakilala ng Panginoon sa atin, we cannot do it by ourselves. And number 2, salamat sa Panginoon, bagaman andyan si Satan, we have a defender. Kung sa kanina, we have an enemy. Sa pangalawa, we have a defender. Meron tayong Panginoong Jesus na nakikipaglaban sa atin, na nananalangin sa atin. Ang sabi dito sa sa verse 32, but I have prayed for you. Hallelujah. Ang Panginoong Jesus ay idinedepende tayo sa magitan ng panalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos. Jesus praying for us. And sabi din ng Romans 8:34, who is there to condemn us? Sino ba yung magko-condemn sa akin? Makasalanan ka. You are a liar. You deny the Lord Jesus Christ. You have sinned. Marami tayo nagkasala sa atin. Pumatay tayo, nag-adultery tayo, nag-fornication tayo, nagsugal tayo, even the pornography, even tayo, maybe pumatay, or whatever sins na meron tayong kasalanan. Lahat tayo, minsan nagagalit tayo, and ang tanong lang, tayo ba kaya natin magpatawad? Ay, maraming mga bagay na ang Diyos, o kaya minsan tayo mismo yung nagkasala. Pero salamat sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, who is there to condemn us? For Christ Jesus who died, and more than that, was raised to life. Hallelujah, is at the right hand of God. He is interceding for us. Nananalangin ang Diyos, ang Panginoong Jesus, sa atin doon sa kalangitan. Hallelujah. Glory to God. Na kahit tayo magkamali sa Panginoon, who will condemn us? Sabi nga ng Romans 8:1, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, for those who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung dati nagkasala, is not about the past, but let's talk about the present. Yung ngayon tayo. Kung ako man ay nagkasala, last year, 10 years ago, 5 years ago, or last month, or last week, let's talk about now. I am a changed person now. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, for anyone who is in Christ, he is a new creation. At tayo man na mga Kristiyano na binabago ng Panginoon, okay, nagkamali ako kahapon, but now, I am a new person, I am a new man, I am a new woman of God. Na pwede na, I know na pagkakatiwala, who can condemn me? No one will condemn us. Salamat sa Panginoon. He is our defender. He is our righteousness, sabi ng salita ng Diyos. And din sabi din ng salita ng Hebrews 7:25, therefore He is able to save completely those who draw near to God through Him, since He always lived to intercede for them. Ang Panginoon Jesus is always namubuhay doon sa kalangitan, nananalangin sa atin. Even sa John 17, we have no time for all of this, pero tayo ay idinidepende. Ipinaglalaban tayo ng ating Panginoon. May tiwala pa rin ang Diyos sa atin. Kahit tayo nagkamali like Peter, like Job at the end, minsan nagtatanong siya, and yet God knows us. God will still entrust His anointing sa ating mga buhay, because God knows our hearts. And then pangatlo, ang sabi rin dito sa pangatlo ay but I have prayed for you, and then that your faith should not fail. Ito ang panalangin ng Panginoon Jesus, that your faith should not fail. Your faith. And number 3, nilagay ko po rito na we have a fight for our faith. Meron tayong pakikipaglaban para sa ating pananampalataya. Sabi nga ng salita ng Diyos sa 1 Timothy 6:12, let's fight a good fight of faith. Hindi tayo, minsan tayo, we fight a bad fight.
Minsan hindi natin naipaglalaban ng ating pananampalataya, ang ating tiwala sa Diyos, ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan nagtatanong tayo, minsan nagagalit tayo sa buhay. Minsan ay hindi natin maunawa. Okay, right. Minsan ay nagtatanong tayo that because we are a finite being. Hindi natin, tayo ay limited. Pero still, sabi ng salita ng Diyos, ay because ang pananampalataya po is something, is the substance of things hoped for, or the things we do not see. Mga bagay na hindi natin nakikita, doon po natin na-apply ang ating pananampalataya. Hindi man natin, parang si Peter, hindi niya nakikita ang Panginoon, or hindi niya nakikita yung kanyang ginagawa, and yet siya man ibumagsak, pero tayong lahat at the end, kagaya ni Peter, tayo pa rin pagkakatiwala ng Panginoon. Ang nais lang ng Panginoon sa atin ay, let's fight the good fight of faith. Kasi ang tunay naman talaga, ang sabi sa Ecclesiastes 7:20, ang sabi ko rito ay, surely there is no man on earth who does good and never sins. Sino ba talaga hindi nagkasala? Kahit naman sino, kahit sinong, sabi nga, there is no a person who is successful that never sin. Kahit ang mga mega churches, kahit ang kahit sinong church, kahit sinong bishop, kahit sinong pastor, kahit sinong ama, nanay ng tahanan, ikaw man ay napalago mo yung business mo, whatever, napalago mo yung simbahan mo, there's no person on earth that never sin. Lahat tayo nagkamali ng decision. Lahat tayo ay nagkamali sa ating mga steps, yung mga transition period natin. Minsan nagkamali tayo, pero salamat sa Panginoon, bumabangon at bumabangon pa rin tayo. Ang sabi nga ng salita ng Diyos sa Proverbs 24:16, though a man falls 7 times, he rises again. He rises again, but a wicked falls down by calamity. They are destroyed by calamity. Sapagkat wala silang tiwala sa Panginoon. Pero sabi ng salita ng Diyos, the righteous may fall 7 times. Bumabangon at bumabangon. Kahit ilang beses tayong bumagsak, magkamali sa Panginoon, bumabangon at bumabangon ang mga anak ng Diyos. Our weakness doesn't mean wickedness. Sometimes we fail, but it doesn't mean we are a failure. Babangon tayo at babangon. Let's fight the good fight of faith. Ang sabi nga ni T.D. Jakes, bagaman tayo ay nahihirapan minsan sa ating mga failures, sa ating mga failings, sa ating mga pagkukulang sa ating Panginoon, pero doon naman tayo tinuturuan ng Panginoon. Kapag tayo ay nagkamali, pag tayo ay nagkasala, mas nakikita natin, mahal pa pala ako ng Panginoon. Ako pala ay kahit i-deny ko ang Panginoon, hindi ako naging faithful sa Panginoon, may tiwala pa rin pala ang Panginoon sa akin. And so, ang Panginoon sa ating mga buhay, sabi nga ni T.D. Jakes, is yung mga pain ay malaking instrumento ng Panginoon. You know, actually, that is the favorite instrument of God. Yung mga failures natin, yung mga heartaches natin, yung mga pain ng buhay natin, that's the great instruments of God para tayo'y mahubog. Tanggalin yung pride, tanggalin yung self-confidence sa ating mga buhay. And sabi ni T.D. Jakes, pain is the great professor of life. Pain is the great professor of life. Kung gusto nating matuto, life is we can learn from our mistakes. We can learn a lot from our failures. We can learn a lot from our trials, tragedies, and sufferings of life. Sino nga ba ang hindi nagkakamali? Those who never try. Those who never do mistake. Sabi nga, mayroong nag-a-apply na CEO. Ang sabi niya is what is your history, what is your background? Meron ka na bang mga failures sa buhay? Meron ka na bang mga bad decisions na ginawa? And then sabi ng isa ay wala pa, nagmamalaki siya na no, I don't have any record of these things. Okay, I cannot hire you because nakita niya na success comes through failures, success comes through mga mistakes, mga bad decisions. Sabi nga ng isa, anong nangyari? Ang kinuha pa rin niya is yung nung wala siya makita at ang nakita niya mayayabang na walang pagkakamali, ang kinuha niya pa rin yung mas bata. Ang sabi, humihingi ng counsel. Humihingi ng counsel yung bata na i-delegate na niya ang pagiging CEO. Okay? Ganito ang gawin mo.
ito marahil mabigat ito sa iba, marahil hindi nyo ito maunawaan, but this is what life is all about. Ang sabi niya is give me a counsel kung paano kita paano ko i-handle as a CEO. Ang sabi niya ay make decisions. Okay, I will make decisions. Ano pa? Make a bad decision, make a wrong decision. Don't be afraid to make a decision, even it is wrong. Maybe not really wrong. Maybe it is at the end, it is a mistake. It is wrong at the end. Don't worry. You will learn a lot from your mistakes. You will learn a lot from your failure. And that's a great encouragement sa kanya. Kasi yung mga tao na mga wala pang mga mistakes, wala pang mga failure, they are judgmental. They don't know how to sympathize with others. And so, ang buhay ni Peter ay siya ay nakaranas ng mga ganito mga buhay, mga ganito mga experience sa Panginoon upang siya ay malinis ng ating Panginoon sa kanyang sarili, sa kanyang pride, sa kanyang pagiging reckless. And then sabi nga nito, patuloy tayong maging a man of courage, a man of faith. And sabi nga ni Winston Churchill, Prime Minister of the Great Britain, ang sabi niya dito ay the meaning of courage means going from failure to failure without losing your enthusiasm. Kahit ikaw ay nag-fail sa buhay, you're still positive. You're still hoping na something good is going to happen. All things work together for good for those who love God. Yun pa rin nasasabihin natin, come what may. And then, number 4, merong tawag ang Diyos sa ating mga buhay. Kailangan natin makipagbaka sa buhay. We need to fight a good fight of faith. Because number 4, yung verse 31, when you have returned to me. We need to return to the Lord. Kung tayo man ay bumagsak, bumangon tayo, and we need to return to the Lord. Number 4 ay, we have a calling to finish. Meron tayong lahat calling sa Panginoon. Kailangan natin tapusin. Kailangan natin ipaglaban sapagkat it's not about you. It's not about your career. It's about the calling of God in your life. Hindi tayo interesado sa ating career. As long as we are interested in our calling, we don't care about career. Jesus is our career. It is our calling. Doon tayo dapat mag-focus, mga kapatid, sa ating mga buhay. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo gagamitin ng Panginoon, sa Luke 9:23, ang sabi ng Panginoon, if anyone wants to follow me, he must deny himself. Because embrace my plan. Sabi ng Panginoon, you need to embrace my plan, my purpose in you. Deny yourself. Deny your own plan. If it is not in line with the plan of God, deny it. Sabi ng Panginoon. Mahirap man yan, ang sabi ng Panginoon, take up your cross. Ano man mga mabibigat na hinahayaan ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo maunawaan. Maybe trials, sufferings, maybe nawalan ka ng trabaho ngayon, maybe may sakit ka ngayon. Yan lahat ay magiging instrumento mo to minister unto others. Take up your cross. Take up everything. Minsan na binababa natin yung mga cross natin, buhatin mo muli. Return to the Lord. Pinabayaan mo na yung pamilya mo, pinabayaan mo yung trabaho mo, pinabayaan mo na yung faith mo, pinabayaan mo na lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, return to me. I have a calling for you to finish. Sabi ng Panginoon, this cross, I will use it. I don't have time to illustrate the cross. Yung cross para dumaan. Huwag mong putulin yung cross. Huwag mong putulin sapagkat yung cross na yun ang gagamitin din ng Panginoon para tayo ay makaliban sa panibagong steps ng buhay. May bangin, kung pag tinanggal mo yung cross na yan, pag pinutol mo yan, hindi na makakaabot sa another place or another stage of life. When you have a lot of experience with God, there is such power, there is such anointing that God will give to you, that God will embrace it. Ang sabi ko lagi, there is a divine exchange of heaven sa mga nawawala sa atin. Sometimes nawala yung business natin, nawala yung joy in the church, in the family, in friendship. Everything will be restored from God. Everything will be restored by God. And salamat sa Panginoon. And sabi ko rito ay take that cross again and be my real disciple.
Take that cross. And only if you will take the cross of Christ, only then you will be my disciples. Then sabi ng salita ng Diyos, then follow me. Kung wala kang cross na binubuhat, kung hindi ka nahihirapan sa buhay, kung wala kang struggle sa buhay, hindi mo tinatanggap yung responsibility, yung sufferings of life, maybe, tanungin mo yung sarili mo, maybe you are not a real disciple of Christ. Maybe you are not really following Jesus. Tanungin mo yung sarili mo. God has a calling for you to finish. Kailangan mong tapusin. Bumangon ka, kapatid. Bumangon ka, kaibigan. Dumudugo man ang puso mo ngayon. Hindi mo maunawaan. Ikaw man umiyak ngayon. Bumangon ka lang, kapatid. You have a calling from God to finish. Finish your race. Finish the calling of God. You're a setup. Everything is a setup. God already planned. Nakipag-deal siya kay Satan to purify us. To purify every heart sa ating mga buhay. Kung wala akong time para kay Joseph. Si Joseph ay he was rejected, he was betrayed by his own brothers, and yet at the end, from pit to prison, he became the prime minister. From pit, prison to palace. Tayo rin. Mararanasan natin ang malaking plano ng Diyos sa ating mga buhay. Maybe you are in the pit right now. Maybe you are in the prison right now. But one day, God will put you into palace, into victory, whatever. Hindi naman, it's not about title. It's about being successful, being an overcomer sa ating mga buhay. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, Philippians 3:12, not I have already obtained. Ito nga, may tatapusin pa ang Diyos sa atin. Kaya ka pinoproseso ng Panginoon, kaya ka pinahiiyak ng Panginoon, kaya ka pinaluluhod ng Panginoon for you to trust Him alone. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Ang sabi ng Philippians 3:12-14, ang sabi ng salita ng Diyos, not that I have already obtained all of this, or have already been made perfect. No one can be perfect in this world. Lahat tayo hubugin ng Panginoon na walang magmamalaki sa atin. Pero sabi niya ni Apostle Paul, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have laid hold of it. But one thing I do, sabi ni Apostle Paul, forgetting what is behind. Don't worry what happened to your past. Don't worry about yesterday. Live your now. Live your present. And only then you will experience your future. Sabi dito, forgetting what is behind is training toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize of God's heavenly calling. May calling ang Panginoon. There is a heavenly calling of God in your life in Christ Jesus. You focus on Jesus. You focus on your calling. Not on your career, not on your job. Okay, lahat ito importante. Pahalagahan din natin yon. Pero let's focus on our calling on God. Because number 5, ang sabi ng salita ng Diyos dito, after na, when you have returned to me, matapos na ikaw ay bumangon from your failures, from failures after failures, from mistakes after mistakes. Sabi ng Panginoon, when you return to me, when you get up, ang sabi ng Panginoon, because marami ka na natutunan sa buhay mo, ang sabi ng salita ng Diyos kay Peter, when you return to me, strengthen your brethren. Meron layunin ng Diyos na ikaw ang gagamitin, Panginoon, to encourage people, to encourage a lot of people, those who are in pain. Naalala ko ngayon si Nick Vujicic. Ang sabi nga is na dati si Nick Vujicic nagtatanong, without limbs, walang kamay, walang paa. And then sabi nga ni Nick Vujicic noon, sabi niya is how he wished na lagi siyang nasa ilalim ng nasa under the rain. Kumbaga lagi siyang nasa ulanan para ang sabi niya noon ay para hindi makita ng tao na siya ay umiiyak. He wants to hide himself under the rain
Sapagkat si maraming tanong sa buhay, why? My father and my mother is a minister of your word. They are pastors, they are Christians, they are believers. Why? Marami siyang tanong. Ay sabi niya, mayroon din siyang point na gusto niya mag-suicide. And yet, may calling ang Panginoon sa kanyang buhay. Ay ngayon, meron siyang motto, meron siyang quotation sa kanyang buhay. At ito ang binabanggit niya sa buong mundo. At nung siya ay pinagpala ng Panginoon, he is now married with a very beautiful woman. Ang ganda ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung 3 or 4 na ang kanyang anak. And then he is using by God right now in many ways. He speaks in many nations to encourage people. And ang kanyang quotation is from a life without limbs to a life without limits. Hallelujah and glory to God. God will use your situation to encourage the world, to encourage your family, to encourage your brethren. Ito ang sabi ni Apostle Paul. Sabi niya ng Panginoong Jesus kay Peter, when you return to me, encourage your brethren. May plano ang Diyos sa iyong buhay. Kung bakit ka nakakaranas ng. Huwag kang magtanong sa Panginoon. Kung dati man tayo nagtatanong, kung ikaw man dati nagtatanong, from now on, embrace. Don't rebuke, embrace that pain, that suffering. Because you are not only called by God to believe, but to suffer for Christ. Philippians 1:29. Yun ang sabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Even si David, sa panahon na siya ay he was ready to stone by his soldiers, sapagkat yung kanyang mga pamilya in the time of in the place of Ziklag, ito po ay sinunog ng mga kaaway. And then nagtanong siya sa Panginoon sapagkat ang mga tao nagreklamo sa kanya, yung kanyang mga tinulungan mga tao, just isang beses lang siya nagkamali sa panahon na yon, na para bang ang mga tao gustong-gusto na siyang batuhin at patayin. Lord, ano bang gagawin ko? People are ready to stone me. The people I helped, the people I protected, ngayon, they want to stone me. They want to kill me. Sometimes, kahit wala kami isang kaibigan. Pero ang sabi ni David doon, sa panahon na yun, sa Psalms, 2 Samuel 30 verse 6, nung wala siyang kasama, wala siyang kaibigan sa panahon na yun, ang sabi niya, sa King James, and yet David encouraged himself. Sometimes you need to encourage yourself. Kung walang mag-encourage sa buhay mo, you need to encourage yourself. Because David did it. He made it. He encouraged himself. Tayo din, kung wala na tayong matawagan, tumawag tayo sa Panginoon. Kung wala tayong makausap, you encourage yourself. There is a power of one. Sometimes gusto natin, pero this is not now. One day, I will preach on the power of one. Gusto kasi natin na tayo ay, gusto natin may kasama lagi tayo. Pero there will be time that you will be alone with God. Wala kang kasama, wala kang kaibigan. There is also a power of one, being Abraham, being Moses, being David, being Paul. Wala kang kaibigan, wala kang kasama. But you will be still mightily used by God. And salamat sa Panginoon sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. These are all the process of God na masasabi natin, even sa buhay ni Joseph. You intended, you meant it for evil, but God turned it for good. Everything. Kaya mapapasalamatan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. God is processing something great in your heart, in your life, and you will see that in the future, you will experience the power, the anointing, the glory of God in your life. Lahat ng ito, you think about that. Bago mo gusto natin na tayo ay gamitin agad ng Panginoon, but there is no shortcut in maturity. There is no shortcut in ministry. There is no shortcut for success. Hahayaan tayo ng Panginoon na paluin minsan. We have an enemy to fight. Number 2, praise God, we have a defender. Number 3, we have a fight. Hindi lang, bagaman tayo idinidepende ng Panginoon, we need to fight by our own. Gawin natin yung parte natin. Kaya sabi na, I can do all things
through Christ. It's not all about Christ. Hindi lang siya ang gagalaw. I have my own responsibility. I need to start something and God will do the rest. Everything will be supplied by God. Pero ang Diyos hindi gagalaw sa atin. Hindi gagawa ang Diyos sa atin. Yung mga bagay na gagawin, yung magagawa mo, hindi gagawin ng Diyos. Yung magagawa ko, hindi gagawin ng Diyos. The moment na hindi na natin kaya, yun, God will supply His anointing, His power. Salamat sa Panginoon for this message. And I want to say to you, meron ako mga sentence dito that you are greater than your situation right now. You are greater than your mistakes. You are greater than your failure. You are greater than your past. You are greater than your enemy. You are greater than what you think right now. Higit ang buhay mo sa sitwasyon mo, higit sa iniisip mo. Marami pa yan ibibigay ang Diyos. Because everything that happened to your life is just a setup. Inihanda na ng Diyos yan. God is preparing you for something bigger. You have the better version of yourself. You have the better future. You have the best future in the Lord. God is transforming you from caterpillar to a butterfly. God is moving you. Maybe kung dati ka ay from the cocoon and then to caterpillar and then to butterfly. God is transforming you right now. You are called to strengthen your brethren after your battle. Sabi nga, the greater the battle, the sweeter the victory. Ang sabi yan ni Les Brown. The greater the battle, the greater the victory. And last, I will conclude on this. Ang sabi ng Panginoon kay King Cyrus na ginamit ng Panginoon as anointed by God to deliver from the Chaldeans, from the Babylon. Ito rin ang plano ng Diyos sa atin. I want us to embrace the Word of God. Sabi ng I will close on this Isaiah 45 1-3, ang sabi dito ng salita ng Diyos, this is what the Lord says to Cyrus, and it's also for you, and also for me. This is what the Lord has said to Cyrus, his anointed, whose right hand I have grasped, to subdue nations before him. You are called to subdue nations, to subdue the enemy, to disarm kings, to open doors before him. You will open doors before him, so that the gates will not be shut. You will open door. Every door that is shut, you will open by the power of God. And sabi ng Panginoon, I will go before you and level the mountains. I will break down the gates of bronze and cut through the bars of iron. God will cut whatever the enemy has destroyed, hinadlangan ng Panginoon, lahat ng mga hindrances, lahat na obstacle na ibinigay ng kaaway sa iyong buhay, sa aking buhay. You will be like a river. You will be like a river kagaya ng river. Kapag ang river ay kahit sa malalim, ando sa malalim, pinupuno yung valley or yung what do you call that? Yung isang balon. Pero time will come, ito ay aapaw muli. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, I will give you. This is what I like. Na verse 3, ang sabi dito ay, I will give you the treasures of darkness. There is treasures in the dark. There is treasure in your dark period. There is treasure in your situation. There is treasure in your testing. There is treasure in your tragedy. There is treasure in every trials para bang madilim ang buhay mo. But there is treasure on that. May bibigay ang Diyos. There is a gold in the dirt. Mayroong ibibigay, may mararanasan ka na ibibigay ng Diyos. And then sabi dito ay, hindi lang the treasures of darkness and the riches hidden in secret places. There is a secret, sabi dito, there is a riches hidden in secret places so that you may know. Kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, there is a treasure there is a riches hidden in the secret places. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Diyos, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who calls you by name. You are called by God by your name.
not by your surname, not by your business, not by your what you think, but by your name. Tinawag ka ng Panginoon by your name, not by others' name. Iba man ang tawag ng mga tao sa iyo, iba man ang description ng mga tao sa iyo, but God has own description. You are marvelously and wonderfully made by God to declare His glory. You are a royal priesthood. Sabi ng 2 Peter 2:9, you are a royal priesthood, a people belonging to God, to declare His glory out of darkness into His marvelous light. Salamat sa Panginoon. May malaking plano ang Diyos sa ating mga. We are a royal priesthood. We are a royal blood according to the Lord Jesus Christ. We are you are a king and priest of God. Sabi ng salita ni Revelation 1:6. And so stand up. You are set up by God. Ano man ang naranasan mo, pain, you need to stand up right now. You need to walk by faith. You need to fight for your faith. You need to embrace the plan of God. Mahirap man yan, may bibigay sa iyo ang Panginoon. May kapalit ang langit sa iyong buhay. Lord, salamat Panginoon o God sa iyong salita. Salamat Panginoon o God. Ngayon Panginoon, hindi na kami magrereklamo sa buhay Panginoon. Kayo ang nagsabi sa iyong salita, blessed are those who are not offended because of me. Hindi na kami Panginoon o God. Minsan man masasaktan kami, magtatanong, but Lord God, it will just stay for a moment o God. Maybe for minutes, hindi namin hahayaan, magalit kami sa iyo, magtanong sa iyo Panginoon o God, o sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, Panginoon, minsan nagagalit kami, but Lord, we will forgive them, O God. We will love them, O God. Ang mga ginawa ng kaaway sa aming mga buhay, Panginoon, O God, we will embrace the treasures in darkness from now on because niluluto mo kami, Panginoon, because lahat kami ay mga half-cook like Ephraim, O God. But Lord, binabaligtad mo lang kami, Panginoon, O God, para lutuin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga pananaw, Panginoon, aming mga thoughts, mga reasoning, mga logic that is not in accordance to the will of God. Kaya Panginoon, maraming salamat sa ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Mangyari ang kalooban mo sa lahat na nakikinig na iyong salitang ito, Panginoon, O God, that our life, we will embrace now that our life is a setup, Panginoon. Every trial, stress, mga sufferings of life, it is a setup by God. Like Peter, Panginoon, and Lord God, ginamit mo mightily si Peter, O God, because of those testings. It is a setup by God. Ginamit mo siya in primary character in the New Testament. He was filled by the Holy Spirit of God. Puspusin mo kami lahat ngayon, Panginoon, na nakikinig na iyong salita ng iyong Santong Espiritu. Puspusin mo kami ng iyong presensya, ng iyong karunungan, O God, ng iyong katapangan, ng pananampalataya, greater, bigger than our faith right now, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng positive minds, O God, in the name of Jesus, Lord God. Hindi na kami, Panginoon, O God, titingin sa problema, Panginoon, na para bang it is a negative. But Lord God, if we look in every problems of life, na it is every problems, every trials is an opportunity to grow. Every trials is an opportunity to increase our faith. Every trials are opportunity for us to be mature, O God. We will embrace everything, O God, upang makita ka sa aming mga buhay. Hindi na aming mga sarili, hindi na aming mga career, but the calling of God, the calling of heaven, O God. We will follow you, Lord God, whatever it takes, hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon, O God. Habang kami nag-iintay, Panginoon, sustain us with your grace, sustain us with your love, sustain us with your mercy, sustain us, O God, with your anointing, O God, with excitement, with enthusiasm, Lord God, with boldness, O God, to preach your word, O God, to teach your word in the name of Jesus, not by might, not by power, but by your Spirit, says the Lord. Bless now every families. Bless now every churches. Bless now every nations, oh God, in the name of Jesus. Bless now those people who are sick right now in the name of Jesus. Renew their strength, Lord. Heal them in the name of Jesus. I speak health and healing for everyone, who are sick right now in the hospital. In every hospitals in the world, oh God, for this COVID-19 virus, oh God, in every home na may sakit, I speak healing, Lord God.
I decree and declare healing in the name of Jesus, Lord God, by the power of your word, by the power of the wounds of Jesus, Lord God. Magligtas ka ng marami sa pangalan ni Jesus, O God. At makita, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, that everything is a setup, Panginoon, O God. Everything na nangyayari, Panginoon, O God, na kami ay, ang instead na mga tao ay magtanong, magalit sa iyo, Lord God, I pray for repentance, O God. I pray for faith right now in the name of Jesus, Lord God. At tanggapin ka ng mga tao bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Not only Panginoon, hindi mga tao, every nation, oh God, every countries, every continent in the name of Jesus. Pagpalain mo ang bansa namin Pilipinas, pagpalain mo ang bansa ang Italia in the name of Jesus. Pagpalain mo ang every churches, Lord God. Pagpalain mo ang Israel in the name of Jesus, Lord God. Ibinibigay po namin ang aming buong buhay sa iyo, Panginoon, for your glory, O God. We acknowledge your presence right now. Our Father, our Jesus, our Holy Spirit. We give you now all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone. Thank you, Lord. Thank you.